Sinabi po ngayong umaga sa isang confidential information natin na mayroon na pong 60 na mga kongresista sa House of Representatives ni House Tambaluslos na pumirma na at nag-endorse na daw sa kamatayan party list ng mga komunista na kanilang ginagawang pagpapasignature drive para ma-endorse ng 103 na mga kongresista ang kanilang complaints of impeachment laban sa Vice Presidente. Again, ngayong umaga lang po, may pumasok tayong natanggap na balita as of 8:25 kaninang umaga. I received an information coming from the House of Representatives, ang source mismo nitong si Philip na isang journalist, na there are already 60 na mga nag-co-sign o nag-signature dito sa mapangwasak, mapangintriga at minaniobra ni Martin Romualdez na uri ng impeachment demolition job na ginagawa nila sa ating Vice Presidente sa ngayon. So kulang na lang daw sila ng 53 or 43 kasi 103 ang target nila, 1/3 lang naman daw ang kailangan nila ng numero sa total na numero ng mga nakaupong kongresista sa House of Tambaluslos. So if this is true, so umuusad pala at hindi nila pinakinggan o nirespeto ang pahayag ni Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan o hindi niya ini-encourage at ini-endorso na magkaroon ng impeachment complaint o anumang maniobra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So klaro kayo na walang respeto itong si Martin Romualdez. Kasi kung totoo po ito, that there are already 60 signatories na mga kongresista sa House of Tambaluslos ni Martin Romualdez na pumirma na dito sa maniobra ng mga at ng kanilang mga kasabwat na mga hilaw na mga tinklawan at mga akbayan group na lahat ay mga solid anti-Duterte sapagkat dinurog po ang kanilang bulok na politika at ang kanilang oportunistang mga ginawa laban sa ating bansa at mamamayan, kaya sila galit sa Duterte brand of leadership. If this is true, na itong party list group ng Makabayad at Kamatayan group nila Nery Colmenares, Teddy Casino at nila Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel ay nakakuha na sila ng 60 signatories na mga kongresista sa ilalim ng House of Tambaluslos ni Martin Romualdez. Abay, hindi pwede po na tayo itatahimik at hindi pwede na hindi ito natin ibulgar at ilantad. Kasi kung totoo na nirerespeto, binibigyang galang at halaga ni Martin Romualdez ang public declaration ng kanyang pinsan na si Marcos Jr. na hindi dapat matuloy ang isang mapangwasak, mapangudyok at isang panggulo na uri ng pagkakaroon ng impeachment complaint na self-serving sa interes ng mga komunista. Thank you, Maria Fema Duterte. Maria Fema Duterte sa iyong panonood. Thank you. Malinaw po na hindi karispe-respeto at hindi kagalang-galang ang mga binibitawang salita at pahayag ni Mr. Marcos kung ang kanyang pinsan, who happens to be the Speaker of House of Tambaluslos, ay hindi mapigilan at hindi po masawata at maitsapwera itong maruming laro ng maniobra ng mga operatiba like Nery Colmenares, Franz Castro, Teddy Casino at mga kagrupo nila gamit ang pagkukunwaring impeachment complaint against the Vice President at ang Dilawan faction na puro man ito mga bata-bata ni Martin Romualdez at ang kanilang grupong hilaw nating kunwari, itong kasabwat din ng CPP, NPA, NDF ngayon dyan sa House of Tambaluslos na Akbayan Group, kung sila ay nakakuha na ng 60 signatories ng mga kongresista na pumapabor na ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte, ay para ano pa mga ginagawang pahayag ni Marcos Jr.? Yan ang malaking tanong. Imelda Calves, thank you po sa pagpapakulay at suporta. Ang tanong na pangalawa, kung hindi nirerespeto, hindi ginagalang ang public policy declaration na ginawa ni Mr. Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa at itutuloy pa rin ang itong mapangwasak, pang-intriga at panggulo at pangharas na ginagawa ng mga ng mga urban operatives nila sa loob ng Kongreso laban sa
duly elected by more than 32 million Filipinos na ating Vice Presidente, pag hindi ito mapigilan at walang magawa si Marcos dahil nag-aastang inutil siya sa kumpas at maniobra sa maruming laro ng politika ng kanyang pinsan, sino makakapagpigil? Aba, nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, naninindigan sila na sinusuportahan nila ang naging pahayag nung nakaraang mga araw ni Mr. Marcos bilang Pangulo ng Bansa na dapat walang gagawing impeachment complaint. Saan man manggaling ito, laban sa Vice Presidente o kanino man, sapagkat ito ay pagmumulan ng paglubha at pagtindi ng political bickerings and political conflict na pwedeng makaapekto seriously sa kalagayang pangpolitika o stabilidad ng ating bansa at ganon din po sa ating ekonomiya na patuloy po na dumadausdos at nalulugmok sa krisis at paglawak ng kahirapan at mga kakulangan ng kita, kabuhayan, income at serbisyo na dapat ay tugunan sa pangangailangan ng milyong-milyong mahihirap na mamamayan. Kung ganon po, na nanindigan na ang isa sa mga major religious congregation next to the Roman Catholic Church na siyang pinakadominante pa rin sa Pilipinas na religious group and congregation, ang Iglesia ni Cristo ay pumapangalawa o isa sa mga nangunguna na mga religious dominant groups sa Pilipinas, hindi ito kinikilala ng grupo ng mga komunista, mga hilaw at impostor na kasabwat nilang mga bulok na pinklawan na mga dilawan na mga politiko. At ito ay patuloy na ini-entertain nila Martin Romualdez in spite of this situation. Aba, mukhang sisiklab sa Disyembre ang pagkagalit ng mamamayan na posible pong pagmumulan na rin ng pagkagalit mismo direkta na kay Mr. Marcos sa pagiging inutil niya bilang presidente ng bansang ito. At yan ay pwedeng pagmulan ng kanyang pagkakatalsik. Napakadelikado po ng kalagayan natin ngayon kung igigiit ng mga komunista ng CPP-LDF at hindi ito categorically puputulin ni Martin Romualdez ang kanyang pakikipag-ugnayan, ang kanyang pakikipagkutsabahan, ang kanyang pakikipagtsatsa dito sa CPDF at mga bulok na politikong dilawan pinklawan at mga hilaw at oportunistang mga nag-aastang komunista LDF, ang mga grupong ito na siya rin ang nagpasimula kung bakit umalagwa at nagkaroon ng mahabang sungay at mahabang buntot sa kanilang mga maruruming panggugulong laro sa politika sa loob ng Kongreso na binabaliwala pati ang pahayag ng presidente. Aba, ano pong mangyayari sa bansa natin? Armed Forces of the Philippines, papayagan ninyo na ang maruming laro ng politika ng mga komunista na ngayon ay klarong-klaro na pinupunduhan at ginagamit ni Martin Romualdez bilang kanyang attack dog at kanyang Doberman at Rottweiler at kanyang pitbull laban sa kanilang kakompetensya na political faction na mga Duterte ay namamayagpag para guluhin ang ating bansa at gatungan at sulsulan ang pagkakaroon ng malalim na hidwaang pangpolitika sa pagitan ng Marcos, Romualdez at ng mga Duterte na ikadudulot naman ng paglubha ng posibilidad ng krisis sa kabuhayan at ekonomiya ng ating bansa. Hindi ba kayo magkakaroon ng inyong pagtingin na sabihan ng Commander-in-Chief ninyo, this is something wrong? That the communist urban operatives are doing their dangerous and dirty games of political maneuvers in the guise of alliances with the Speaker of the House na pinsan po ninyo, ay mukhang nag-aalangan tayo nito sa sitwasyon na pwedeng sumambulat ang mas malaki at malubhang krisis sa ekonomiya at politika ng ating bansa. Hindi niyo ba yan nakikita, mga kapatid? Mga ginagalang namin na mga opisyal at pamunuan sa Armed Forces of the Philippines? This is a very dangerous and very serious game of destruction of our democratic institutions. Ang mga kalaban ng bansa, ang kalaban ng Estado, ng pamahalaan at tagapagtaguyod ng pangbobomba, pang-ambush at panggugulo sa ating bayan, itong mga CPP na mamayagpag at sila ngayon ay pinupunduhan, sila ngayon ay inuudyukan, sila ngayon ay pinapalakpakan ng grupo
nila Martin Romualdez, and yet walang boses at imik si Marcos Jr. that he is being scandalized